Nung una po mga amigo, hindi ko alam na ang pagpapakilala pala ni TM sa mga kapitbahay niya na ay ako ay asawa. So dumating yung time mga amigo na... Ayan, dito naman tayo sa rest house ni Kuya Rowel. Ayan, kasama ko si Carol at siya po ay nagiinom ng 3-in-1 coffee. 3-in-1 ba yan? Oo, nagkitipid po kami mga amigo. Dati bumili kami sa labas ng kape. Ngayon, ginawa ko, bumili ako ng cup, ganito. Tapos bumili ako ng may kape ako dati galing sa Ethiopia. Asap ng kape sa Ethiopia, the best. Ginagrind lang tapos pagkayari ayun, brewed coffee. Mas masarap pa kaysa sa binibili. Bumili lang ako na to kaya anytime di ba, pwede ko na itapon. Kasi ayoko magdala ng meron kasing nabibili na parang parang tumbler na maliit, parang ganoon. Pero hugasan pa, nakakalimutan ko minsan. Kaya mas okay yung ganito. Di ba? Habang umuulan-ulan, Naulan na ako dito, malakas na ulan dito. Habang umuulan-ulan, nagkakape-kape ka, nagtsatsa-atsa ka, marerelax ka. Kasi pag sa bahay po mga amigo, tutulog. Kaya paghapon dito, kami pupunta kami ni Kuya Belgium. Minsan sila Lenny nagpupunta rito. Ganyan, pag wala naka-check-in. Usually kasi pag mga Lunes, Martes, wala namang mga naka-check-in sa ating resort. Pero by December, meron na po mga amigo. Lalo na pagka bago magpasko. Carol, meron ako nabasang comment regarding kaso hindi ako masyadong nabasa ng mga, alam mo, negative na comment. May nabasa lang akong comment. Ito nga gusto mo basahin ko? Ano yun? Yung sikat naman ang kwalito, ang si Ate Lenlen. Ano? Gusto mo basahin ko or ikaw na magbasa nito ng comment? Ikaw na nagtatanong, ikaw na magbasa. Kasi baka makuha yung... sige, ako na magbasa. Sabi, mukhang pera din si Lenlen. Hinayaan siyang lapastangin yung marriage niya for the view at pera. Dahil kung matino siyang asawa, pagsabihan niya si Raul na hindi na maganda yung need na magpanggap na mag-asawa sila ni TM. Sino ba to? May nag-send lang sa akin yan na mga, alam mo na, yung mga subscriber. Ayan. Ang nag-comment na to, CM6, dami account. Dami account. Oo nga. Dami account na nag-comment. CM664. Sabi dito, mukhang pera si Lenlen. Hinayaan siyang lapastanganin yung marriage niya for the views and peras. Dahil yung matino siyang asawa, pag sabihin niya si Raul na hindi na maganda na need pang magpanggap ng asawa niya na si TM. Asawa siya si TM. Tapos may nag-comment naman. Ang yan. Bakit pinayagan ni Lenlen dalawa sila ng asawa ni Raul? Asawa pala siya ng ito yung video. Ito yung video na kung saan ay sumugod na nahirapan si Prince mag-edit niya kaya tinulungan ko. Yan yung video na kung saan ay sumugod si TM doon sa may bahay ni bahay ni Waka Waka. Gusto ko pong i-clarify yan. Po sa inyo mga amigo. Ganito po ang pangyayari dyan mga amigo. Nang nasa Equatorial Guinea ako, gusto kong explain para at least maunawaan ng mga tao. Kasi pag bago ka lang subscriber, hindi mo talaga mauunawaan. Dahil may asawa ko dito, tapos asawa ko rin si TM. Ganito po yan mga amigo. Alam mo yan Kuya Bel, yung kung ano istorya niyan, di ba? Nung galing po ako sa Equatorial Guinea, nung nasa Equatorial Guinea po ako, nag-vlog po ako doon. At nung minsan po mga kababayan ko na matagal po akong nag-vlog doon kila TM, magpakain, ganyan-ganyan. So maraming kumukwestiyon sa akin, especially po yung mga merong kapangyarihan doon or nasa posisyon. So nung una po mga amigo, hindi ko alam na ang pagpapakilala pala ni TM sa mga kapitbahay niya na ay ako ay asawa. So dumating yung time mga amigo na kinumpronta ko siya at sinabi ko sa kanya na hindi kung ano yung status natin, kung ano yung natin dalawa, kung ano yung ating relasyon. So ang totoo niyan ay alam niya na kaibigan lang ganun. Pero dahil po mga amigo na that time nanganganib po ako at pwede akong makulong, yun yung papakilala niya kahit doon po sa may sa nanay niya
Kaya yung nanay niya galit na galit din sa kanya kasi sinasabi niya na gusto niya parang gano'n, parang kakasal, parang gano'n, something ganyan. O ang alam lahat ng mga nataga doon ay ako asawa. Pero sa usapan namin ni TM ay kami magkaibigan lang. Oh. Never na nagkaroon ng never nagkaroon ng kung ano man yung malinis. Malinis sa ilang years ako doon, purong pagkakaibigan lang yung relasyon namin dalawa. Pero kinakailangan na gawin po yon ni TM, explanation niya, para maging safe po ako doon, para walang gumalaw sa akin. Sinabi niya na ganoon. So baka sabi mo na posible kang makulong? Posible ako makulong kasi, ganito, explain Nangangalay buhay mo na posible kang makulong. Bakit? Yes, ganito. Kasi, binibidyo ko yung mga anak ni TM. Oo. Nabawal yun? Pag nalaman na hindi ako wala akong relasyon kay posible na gawan ako ng problema. So alam ko na kung bakit. Oo, yung kabila nagagaito. Oo, kaya yung iba talaga nagsasabi ng ganon. So about diyan, kinausap ko si Lenlen at alam ni Lenlen yung mga ganyan. Siyempre, si Lenlen, kaya niya hindi siya pumapayag na ganon, siyempre, kaya lang para sa akin, para sa maging safe ako, yung mga kapitbahay nila, alam na ganon yung relasyon namin dalawa. Kaya lang, mali naman yung sasabihin na si Lenlen ay mukhang pera. Si Lenlen ay for the views daw, yung mga ganyan-ganyan. Sabi ko ganun. Bejun, ikaw ang tatanungin ko, ganong klaseng babae ba si Lenlen? Hindi. Okay, akin yung cellphone, ikaw sumagot. Ang tagal mo na kasama si Lenlen, na yun ang sinasabing gano'n na si Lenlen ay mukhang pera. Ano masasabi mo dyan? So masabi ko dyan, this or pure. Ikaw na lang magsabi, hindi dahil sa kailangan mo mag-explain, pero ikaw na base sa ilang taon mong nakasama si Lenlen, ano ang masasabi mo sa kanya? Buhat ng nung kayong nakakasama mo kami. So si Lenlen na sikat, di siya mukhang pera. Tapos mabait, napakabait mo na asawa. Tapos ano pa? At hindi siya masyadong nakikialam sa mga sa social media ng mga problema mo. So maganda hindi siya nintindi. Ngayon lang nangyari yan dahil nga sa masyadong lumaki na yung mga nang babas. Pero ano yung masasabi mo kay Lenlen sa araw-araw na ginagawa niya? Mula nung nandito, ano yung masasabi mo sa kanya? Ano ba yan? Nagpapasok lang? Ano ba? Paggising sa umaga, magluto ng ulam para sa mga bata. Pagpasok ng pag-aral, tapos sama si Kian papunta sa school. Pagbalik, ganoon. Pag-ihatid naman si Kian, pagbalik sa bahay, tapos matulog. Tapos paggabi, gagawa ng mga assignment ng mga bata. Ayun. So, this is normal life lang ang ginagawa ni Kat. Tapos wala man ako nakita nga masama. Kasi nakita mo ba yung mga sasabihin kung mukhang pera siya? Nakita mo ba yung mga binibili ni Lenlen? Oo nga. Diba puro mga bigay po yun. Tapos may iba, diba, bibili siya mga Shopee. Puro tapos, Shopee. Napansin mo ba minsan, Kuya Bedjo, na si Lenlen bumibili para sa sarili niya? Bihira, di ba? Puro pagbibili yan, puro kay Kian. So kay Kian, nagyan sa kanya. At saka sa mga bata, kagaya ng mga dating mga kasama dito, binibilan niya. Kagaya ng mga anak ni Kempoge, di ba? Siya ang bibili. Ganyan. Pati anak ni TM, di ba? Minsan siya nagbibili. Oo, ganun. Kaya nga, minsan kasi madaling mag-judge sa tao. Depende sa video lang na nakikita nyo. Pero kung pag nakasama mo yung tao, ikaw, 1 year mong halos nakasama, never kayo nagkaroon ng problema, di ba? 2 years na. Kung 2 years na, wala ka naging problema kay Lenlen, di ba? Magkasundo kayo. So yun lang masasabi mo. Yun masabi ko. So ano pa? Yun lang masabi ko na may yung mga sinasabi nila, kasi mahirap kasi mag-judge ng tao, hindi mo kilala yung tao. So ay napakabilis mag-judge ng isang tao kung nakita mo lang na based lang sa videos na nakita mo, di ba? So yun po mga amigo, wala naman ako, hindi ko man sa anuhan, pero dapat maintindihan niyo lahat ng istorya. Kung bakit nagkakaganon. Pero hindi intention ni TM lahat ng mga nangyari kaya ganoon. So hindi po papayag si Lenlen na ganoon, syempre. Kaya lang wala naman na choice eh. Pero nung bumuwi na kami din sa Pilipinas, syempre para sa kanya nung nandoon po mga amigo ay maiano naman niya yun, masasabi naman niya na hindi. Kaya nga lang, sa video kasi na ipinakita, hindi man lang nag-react kasi si TM, di ba?
Dapat nag-react siya na sabi niya, hindi ko siya ano. Diba? Dapat yun lang, dapat nag-react siya. Kaso hindi siya nag-react eh. Yun lang siguro ang nakikita niyo. Kung siguro nag-react, nag-react siya na sabing gano'n, hindi, ano ko lang siya, friend ko lang siya. Yun, pwede pa, iyan yun. Kaya lang, sa akin naman, hindi ko naman na importante sa akin yan. Kaya lang, mahirap manghusga. Oo, kasi sa totoo lang mga amigo, pagdating sa pinansyal, ako yung saludo kay Lenlen. Dahil po sa ilang taon namin pagsasama, kung siya po ay ganoong klaseng babae, mga amigo, wala kaming napundar. Sa totoo lang, wala kaming napundar. Kasi ang daming OFW walang napupundar. Alam nyo, lahat ng buong pag-abroad namin may pinuntahan. Yes po mga amigo. Unang abroad ko ang napuntahan po, meron kami nabiling lupa doon sa Megapan. Nung nasa Saudi ako, girlfriend ko pala si Lenlen. Pag uwi ko po, nang nag-Taiwan ako, may naipundar uli kami lupa, mga amigo. Yun nga yung tinitira ng yung sa may apartment doon. Tapos po, nung umuwi uli ako na Taiwan, nagpagawa kami ng bahay. Tapos po, nung mag-Africa ako, bumili uli kami ng lupa doon sa may Kabanatuan. Meron po, ganun po kami, hindi po kami yung sasabihin na, paano, kung pagdating sa pera, masino po kami. O, masino po si Lenlen. Pero ako talaga, mabigay ako na mabigay. Yun ang problema sa akin. Kahit na minsan, ito na lang, ibibigay ko pa. Ganoon. Kaya si Lenlen, at saka never siyang nag-ano sa akin. Hindi ganun siya. At si Lenlen po ay may mga naipon yan nang siya ay nagtrabaho at saka siya ay nag-abroad. Yun po mga amigo. Kaya, siyempre, kailangan ko rin proteksyonan o sabihan yung asawa ko na ganyan. Kasi siyempre, sinasabihan siya sa social media na ganyan. Tapos maraming maniniwala ng gano'n, di ba? Kahit hindi naman yun ang totoo. Kung siguro sasabihin na gano'n na sabihin mo kang pera o ganyan-ganyan, hindi niyo po kilala yung tao, mga amigo. At hindi po hindi sila na yung sasabihin lahat po ng kinikita namin, pinaghihirapan naman po namin. At especially sa kanya, kung ano man yung mga napundan niya before. Ganoon po mga amigo. Kaya yung madali magsalita sa social media, madali mag-comment, at yung mga ganyan, nakakasakit para sa ibang tao. Pero sa amin, like ako, hindi ako nasasaktan kasi alam ko yung totoo. Ganoon po mga amigo. Kaya po, sana, kung magsasalita po kung magsasalita ng ganyan, di ba, dapat isipin, mabuti. Kaya lang sabi, sinend ba si Ebed yan? Sinend sa kanya kay Ebed yung na yan. So, actually hindi naman na kailangan, hindi ko naman ako kailangan magpaliwanag kasi alam ko yung sarili ko, alam ko yung pamilya ko, alam ko yung mga kaibigan ko, di ba? So, ayan po mga amigo, at nilalamok na kami rito. Ayan po, pakita ko na lang sa inyo yung ayan, papakita ko na lang sa inyo mga amigo yung mga Christmas light. Ayan yung mga Christmas light natin na napakaganda dito sa casa. Ganyan. Ayan po hanggang dulo yan. Ayan po. Ganyan po mga kababayan ko. So buhay na buhay ang dito. So yun po mga kababayan ko, maging careful po tayo sa pag-comment, especially lalo na kung wala namang kinalaman ang mga tao sa akin. Kaya nga sa totoo lang, hindi ko naman talaga sa vlog, mahihayin si Lenlen talaga. Hindi siya mahilig sa yung vlog, ganyan. Pagka internet ko may camera, minsan magsasalita siya. Pero ayaw niya magkaroon ng ayaw niya mag-comment regarding doon kay regarding kay doon nga sa kanila. Basta siya, mahal niya yung mga bata. Yes po, mahal niya yung mga bata. At kung hindi niya papayagan na papuntahin dito yung pamilyang hindi before. Kaya lang dahil sa mga hindi naasahang pangyari, nagkaroon ng problema. Pero sabi nga niya, kung ano yung decision ko sa akin, susupport lang naman niya ako. So ayan pa mga amigo, na liwanagan na po tayo sa sinabi ni Bedyon. Dapat si Bedyon pag grabe magtatanong So thank you so much po mga amigo. Si Madam pag nagtanong, wagas. Thank you so much po mga amigo at God bless.